Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Standard Time, alas 2 Gs sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Lunes nga edisyon kita, Hunyo 8, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Pinang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabyanan, ang Police Regional Office 6 nakahanda nga magpadala sang personnel, nakahanda nga magbulig sa mga kauturan ta didto no nga naapektuhan sang linog sa Mindanao. Uyog aga pa, first day of class no, aton nga mga estudyante sang linog. Magnitude kakusog sing linog no nga nagtayog sa Mindanao area. Luyag taman kamustahon nung aton nga mga kauturan dira no. I hope nga safe lang kamo. Kag may mga ginahimo naman ang aton government matapos nga naghatag na sang mando si President Bongbong Marcos. Di dapat mag-focus ang tanan no nga mga government agencies sa pagbulig sa mga sa mga kauturan ta dira no nga naapektuhan. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan, ari isa ini sa mga dapat ma-learn sang aton nga mga teenager nga naganulunubyo na, naganubyo-nubyo na sa lamharon nilang edad. Kay may nadakpan mga kabyanan sa probinsya sang Antique. Ang natabo sini no, may idea lang ang aton mga kauturan. Ang natabo sini ang lalaki, hindi siya gusto magbulag sa nobya niya. Ang nobya niya, mga kabyanan, gusto na makipag-break sa iya. Bauti ang isaya nagapakatiga. Kag, ang masakit, ang malain pa kay ginpahog niyang iyang nobya nga kung magbulag ka sakon, do balaan nyo ng sunod no? Balaan nyo na no? Balaan nyo na. Abi i-courage natin mga kuturan. Ano ang next statement sang nobyo? Magamusin na nagambalang nobyo nga pag magbulag ka sakon ang mga videos palapta ko. Grabe gid yan no? Ano nga klase ni ka mga lalaki no? Kumbaga okay nagid kamoy sang respeto sa babae no nga kung magbulag sa inyong partner pakahuyan nyo. Di ba gani nang nobyo naghigugmaanay gani kamo, di ba? Hindi lang ni gani para sa mga teenager ta nga mga kauturan, basta sa naganobyo-nobyo dira kag ang panugyan gani sini sang Regional Anti-Cybercrime Unit, hindi kamo magpa-video. Galing kiti ang iban nagkakatabo, why sila kabalo, kinabidyohan sila, di ba? May mga amuman nga cases. Nga, basta gani, amo na gani panugyan sang rako, nga kung intimate moments, inyo lang na dapat. Aling kiti may mga kauturan kita ya balang ati
para sa ila guro amo nang ila yung satisfaction pero tapos kung maglasay na gani ang paghigugmaan ay gamiton mo ina nga pang blackmail sa imo partner, which is hindi man manami kay imagine 4 sila ka tuig nagbulag, may hindi ginaya malikawan, may ara ginaya nga mga couples nga hindi niya kaagwanta sa imo. Hindi mo pwedeng punggan ina. Dapat kabalo ka mag-respect. O galing basta ganing bulaganay ang istorya, mabudlay gid man na. Wala man sang hapos nga break up di ba? Bisan bag-o lang kamo, tinuig na kamo. Or kung mag-asawa na kamo, mas budlay pag idya mag-asawa na kay naka-establish na kamo mo, di ba? May conjugal property na kamo, may mga bata na kamo. Tapos may problema kung mangin babae ang partner mo dira na nag-istorya ang issue nga dapat mag-file sa divorce. Pero ariya amo gid hindi lang ni isa ka case mo. Kag nabalaan ina sa aton mga kauturan nga nangin komo na ini nga mga kaso nga ginahandle man sang Regional Anti-Cybercrime Unit. Pero ang pamangkot dira, di ba pila mo katuigin palangga ang partner mo nga na? Pero siguro ba fall out of love siya, natak-an na siya sa relasyon nyo. Di ba? Amo nang hindi na siya. May mga factors sina May mga factors sina nga nagabulag ang partner mo sa imo. Damo na. Pwede nagluib ka, nagapanakit ka. Na ang may term sina na fall out of love ka na. Aba. Mabi ba? Hunyo pa lang kita pa Pero muna ang nakita naton nga ipabati naton sa inyo karon sa dili madugay ang statement ni ni Police Colonel Richard Habawel. Ang nambal ko nga fire kay si Colonel Habawel, partner niya ang Provincial Fire Marshal naton sa Bureau of Fire Protection Iloilo, si Fire Superintendent Melanie Habawel. Amo na nga na-guest man naton diri sa aton nga pagpangalagad sang Fire Prevention Month. Pero muna ang pangabayged sang rako. Ipabati naton karon sa inyo sa dili madugay ang statement sang Regional Anti-Cybercrime Unit. 17 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Samtang sa kampanya kontra illegal nga droga, nagapabilin nga intensified ang campaign. So balantayan ang pila ka mga updates sina. 17 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa aton nga pagbalik, plastar kita sa pila ka mga talalupang doon nga balita. Sa probinsya sang Iloilo kay sige-sige ang pagpanakop sa mga barangay officials lagi nagatanda ining pila ka mga kauturan alin pa ni sa nagligad nga intensified nga campaign sang IPPO headed by Colonel Bayani Razalan. 18 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Magatag lang ito sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 21 minutos makaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Parahin ka mong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, ato ni pabati sa inyo ang ining report no from Regional Anti-Cybercrime Unit. Natuhoy ito bala sa ginamention ko kay Ina na may nadakpan nga isa ka lalaki sa isa ka entrapment operation matapos pahugo niya sining iya nga partner nga ipalapta ang ilang mga videos, mga litrato sa oras nga ti magbulag ini no sa iya. So aray pabati naton sa inyo mensahe ni Colonel Richard Hab Powell. Station in San Jose Antique. So nagkanda po kami ng entrapment operation for violation of Article 286 of the Revised Penal Code or grave coercion at ng violation of RA 9262 or VAUC. So ang suspect natin dito is a third year college student. Ang complainant, ang kanyang girlfriend who is an incoming freshman college student also in Antique. So nag-arise ito, yung case na ito last Friday, pumunta ko yung victim sa office namin sa Antique. Nag-complain na tinetreaten siya ng boyfriend niya kasi itong victim gusto niyang makipag-break na. Yung suspect ayaw. So, trinete niya yung victim na ikakalat yung mga explicit videos and ang photos kung makikipag-break siya. So, nagsumbong siya sa amin, then we planned out an entrapment operation. So, eventually, nahuli po yung suspect. And napailan po siya ng kaso last Saturday and the recommended bail is about 165,000 pesos. Yan po. Thank you, sir. Any questions po from the media? Yes, Ms. Marge. Sir Habawel, ano na lang yung maa-advise mo sa mga babae kasi hindi mag-send ng video? I mean, ano yung maa-advise mo, sir? Kasi napakaraming cases na ganito, sir. Napaka-common. Nakaka-cover namin minsan yung iba nagre-report sa media. Na tinatakot pag nakikipaghiwalay at ikakalat to yung mga nude photos or videos. Ano yung maa-advise natin sa kanila, sir? Unang-una, huwag kasi magpa-video. Huwag kang pumayang mag-video. Your intimate moment should stay between you. But, alam mo, sa dami ng nahawakan naming cases, ayun parang at the time na okay pang relationship nila, parang okay. Eventually, when the relationship turns sour, yun. Usually, I suspect they resort to such things to pressure yung mga victims. So, marami na po tayong experience. So, ma-advise po namin, huwag po tayo magpa-video. Let your intimate moment be secret between you and your partner. Thank you, ma'am. Ilang percent, sir, yung mga ganyan cases sa inyo, sir? Ang mga ating mga
mo lang, ma-upload. Related sa mga online sexual exploitation sa mga RA 995, they are a percentage below sa ating mga prevalent cybercrime, which is estafa and yung mga identity theft. Yun yung prevalent talaga natin ng cases. Itong mga cases na ganito is medyo madalang naman compared dito sa ibang mga cyber financial incidents. Sir, information lang po. Backgrounder lang po. Gaano na po sila katagal yung suspect at victim po natin? Yes, actually 4 years. It started when the victim was 14 years old. So, yes. So yung pinal namin case for inquest is for violation of grave coercion and BAUSI 9262. But after we shall be applying for a warrant to examine computer data dun sa cellphone na na-confiscate namin so that there will be a basis for us to file further yung ipapang cases like po sa kasi nag-start yung relationship nila when the victim was a minor. So, may karagdagan pa kami ipafile na case after we have the device forensically examined. Sir, right after, ano po yung step ng RACO natin sa victim? May psychological po ba ay intervention? Yes, the RACO 6 do not provide yung, when we recommend it siguro sa mga professionals, maybe sa DSWD in case of mga minors, pwede rin siguro pala kasi women naman. So, i-recommend ang aming women's investigator doon pa sa counterpart namin sa DSWD. Batian si Colonel Richard Habawel, no? Masubo gid nga maka-experience ng mga kababainhan sa sining pang-abuso. So sampaw-sampaw nga kasong pag-atumangon sini, no? Sang lalaki nga ini. Amo na nga kung pwede lang ari prangka lang nga istorya sa mga kauturan tabala kung may mga babayi ka mga bata, kung pwede lang proteksyonan nyo gid. Kamo mismo nga mga tatay, kamo nga mga ginikanan, proteksyonan nyo gid. Kung pwede pa lang, pila pa lang edad nila, 14 pa lang to, 14 pa lang sa nagnobyo, naku yan, di tapos sa college. Tuod man, kay hindi mo bala mapaktan ang mga wala makitaga siling hindi masaligan ng mga lalaki. Hindi tanan, no, di ba? Hindi tanan. Galing kay mga muna bala, no, ang pagkabalaka sinisang ginikanan, hindi hamak. Ang kaakig siguro sa tatay nga ni, hindi man hamak. Kaya mayogid, kaya dasig man nga ginaktuhan sang anti-cybercrime unit, ang ini nga reklamo. Hamo na, no, sa mga kauturan, tadira ba lang nga ginama abuso ka mo. Kung isipon mo bala, hindi pa ka mo partner, mahimo niya na sa imo. Kung ikaw, mapadayon ka pa sang relasyon mo sina sa iya. Ibla. Munang pinsaron gid sang aton mga kauturan. Pin pa kami mga babae ka mga bata, proteksyonan nyo gid. Na kung pwede ba lang after college or depende kung kaya niya naman lang mangin independent. Kaling kay kisabi ang mga kababaihan ta may mga lalaki gid bala yang imbes ba lang respetuhon nila ang mga kababainhan muning ginapanghimo nila. Muna nga mayugid kay may mga layi kita nga nagaproteksyon sa aton mga kababainhan ti sampaw-sampaw nga kaso ning pagatubangon niya kay ang dako pagid sini nga problema sang laki nga ni kay minor de edad sa nagumpisa ang relasyon nila tapos tamo may grave coercion, may BAUSI pa. Pero ang babae may intervention man nga gin-recommend ang RACO, no, sa biktima para nga ang trauma sini di man basta-basta mo. Balan mo ang isa pagid nga may isa pagid gani ko nga nakuha sina nga ariya hindi niya blackmail ang natabo miguyaman. Amo man ni miguyaman. Siguro may mga ginasend sila messenger amo na. Aning amot ano ni ang satisfaction sa mga lalaki aning plangga mo, nubya mo, tapos may mga amon ka mo na ginahimo da, tapos i-send mo pa sa mga barkada mo do, trophy tawag nyo sina. Dibla? Wala ikaw mo yung respeto sa mga babae. Dibla?
amo na ang mga nag-eskwela gid high school, mo gid ng mga dapat gid nga hindi mo man kinanglan gid nga puguhon ang bata mo. Kumbaga dapat may open ka mo bala nga communication sang bata mo. Nga makaistorya siya sa imo, makaistorya ka sa iya, nga wala siya sa may ginatago. Amo na dapat ang ma-maintain nga relationship sang ginikanan sa ilang bata. Kag mahimo nyo na lang mahimo nyo ina kung may quality time ka mo nga ginahatag sa inyo kabataan. Hindi nga pag-abot kaon lang kamo, samtang ka kaon ka cellphone pa kamo datanan, dibla? Or pag-abot mo sa balay nyo, ubra ka man gapon, may ka na oras sa imo kabataan. Patagaan nyo gid na oras. Kay sa pag-istoryahan na dira mo mabalaan, may amo ni nga problema ang bata ko. Okay, may amo ni siya nabully ning bata ko. Victim sang abuse. Pero kung ang abilidad mo guro pareho kay Liam Neeson sa pero hindi ang nakita gid naton sini nga dapat ma-learn sang mga kalalakinhan, hindi man tanan siyempre. Iban niya ay kabalo niya magrespeto. Ang mga hindi bala kabalo magrespeto sa mga babae nga kung hindi gani kumbaga bala ang sitwasyon hindi sa ila magpabor bastuson nila kagti amo na gani ginapanugyan gid sang Regional Anti-Cybercrime Unit nga dapat hindi gid kung pwede hindi gid magpa-video. So muna kag kun ako ang mapanugyan ko gid sa aton nga mga ginikanan kung pwede man lang pwede man lang magnubyo-nubyo magtapos pag-eskwela mas mayo pa gid dibla galing kay hindi mo na malikawan may ara gid na mo may ara gid na yang naga-developay pa lang high school college may ara gani nga high school sila nang hasta sa high sila trabaho na sila manigulang sila gid yang nagdayunay kasal sila pero garing may ara gid na yang high school pa lang may ibante nasakit sabi high school pa lang maka-experiensya ka na sang pagpang-abuso ngati wala mo gani na ma-experience sa imo nga balay grabe ang pagtatap sa imo sang imo nga ginikanan tapos pag-abot sa nobyo mo nga way gani na maging pakaon sa imo wala na gani nagsapupo sa imo way gani nagpailis diaper sa imo muhon niya lang kasi na hindi ka kaya marespeto amo na nga kung pwede lang mas maayo gid nga hindi ka na magmigo pagid kag gid ang kilalahon mo gid hindi nga pagkaluyag mo luyag ka dayon bulag ka na dayon dibla love is blind hindi pwede dapat kilalahon mo gid sa maayong imo nga partner pero may masiling sa aton hindi man na magpakita sang kalainan ng isa kag isa dibla tanan nga maayo na ipakita na sang imo nga sang nagapangluyag sa imo or bisan ang babae kung naluyagan niya tong lalaki hindi man na siya magpakita sang mga sa iya mga weaknesses niya tanan man nga maayo ipakita niya man na sa nagapangluyag sa iya pero dapat matun-an sang mga kalalakinhan kag kababaynhan nga kilalahon man ang ila partner samtang na wala pa sila nagdayon amo na gani nga may dating stage, hindi ba? Nara na nga sa dating stage, tingala ka lang, i-ghosting ka na. Di ba? May mga muna, minumulto ka na pala. So muna, ang aton lang man yang maproteksyonan ang kinamatarong sa mga kababaynhan. Kag-ara ang PNP, ara ang mga government agencies nakahanda gid nga magbulig sa aton nga mga pumuluyo. Imagine nyo bata nyo tong ginamo to pahugon nga palaptang videos hindi na basta-basta ang epekto sa mga kabataan ang laway pagid kung napalapta na sus tama kadasig na tama ginaya kadasig maglapta walaan taman kita sa mga comment section may mahambal dira may amo ni nga mga videos dasig na mga tao manglantang pues la kabalo hindi nami na
Digid naming epekto sina. 35 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. This time, aton pabati sa inyo no, ang campaign against illegal drugs. Update from Iloilo Police Provincial Office. Aton pamatian si Colonel Bayani Razalan. Na media conference natin. Hindi pa certain yung police natin kung mag-file ng kaso o hindi. But according to the Chief of Police, willing na siyang mag-file ng kaso but he is still waiting for the witness na isa pa. Kasi dalawa yung pinuproduce natin na witness. And as soon as makuhanan na yung statement ng witness during the time na nasaktan yung police natin, immediately we will coordinate to the prosecutor's office for the schedule of filing of regular filing of possible case natin dito is physical injury on the part of the police natin. How about the sudden case at Actually, wala akong makitang na liability itong kasi victim naman yung police natin dito. Bakit natin kakasuhan kung he is the victim of this? Okay. So far, sir, based on the investigation, legit and so far hanggang ngayon, parang wala naman mali sa ginawa ng Entel na to, sir? Yes, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, apart ng kanyang trabaho ang lumabas, mag-monitor, and especially yung lugar na yun ay merong reportedly having a proliferation of illegal drugs. At may info kami talaga na mayroon din, according dito sa victim natin, meron naman talagang drug personality on that barangay. Yes, Miss Marge. Good morning, sir. Marjorie sa Orman. Sir, sorry, but I'm not really satisfied sa kasi I asked last time regarding sa involvement ng police sa alleged illegal gambling because, di ba sinabi ko may information na naglalaro siya doon. Yes. Tapos sabi ni RD na zero tolerance tayo pag may mga illegal activities. So, dahil wala kang nakita na lapses, pero did we conduct a thorough investigation? To be fair naman sa mga nanging doon, sir, yung mga tao doon na nakakita na yung police talaga ay naglalaro? Yes, actually, we are waiting, yung office naman namin is very much willing to cater. Kung meron namang mag-surface na witness na the police is really involved in illegal gambling, then we will submit report on that matter. And ito, matagal din kasi ako sa Intel, no? So, if you are working for somebody, kailangan mag-blend ka. So, kung kailangan mag-up ka as kung ano yung nababagay na act mo during that situation, pwede, ginagawa namin yon. Kung halimbawa, your target is in illegal gambling activities, so anong magiging mo doon? Cover story mo na tinatawag. So, pupunta ka doon para hindi ka masunog, then you act also yung appropriate na sa situation during that time. But is he allowed to play? Allowed to play? Hindi. Hindi namin pinapayagan yung ang pulis natin ay mag-involve sa illegal gambling. But sabi ko nga, if yung situations warrants na yun ang kailan niya, yun ang cover story niya para hindi siya masunog sa operations, gagawin ng pulis natin yan. Sir, nakapag-coordinate na po ba kayo sa head ng Regional Police Drug Enforcement Unit? Because I believe nag-submit na po siya ng kanyang explanation doon. Meron po ba kayong idea tungkol doon sa kanyang sagot? So far, wala pa sa akin. I will ask the Chief of Police. Pero nag-usap kami kahapon, wala pa naman natatanggap yung hepe namin about the
result of the explanation ng kasi itong personnel na to is not directly sa amin kasi siya nga ay nasa regional drug enforcement unit and hindi yun opisina ng Iloilo Police Provincial Office. Yes, ma'am. For the clarification lang, last time kasi sir merong contradiction about sa statement na pinalabas nyo. For the clarification lang, kasi yung una sinabi ni Police Captain Suliman, on duty po siya. And then nung nag-press con, tinanong po namin kayo, at that time, sinabi nyo po na on duty siya, pero yung sabi ni Captain Suliman is off duty siya. At that time, ano po ba yung communication nyo between the RPDEO po? Thank you. Sabi ko, the moment na lumabas ka sa opisina mo at you are performing intelligence work, you are deemed on duty. Kasi sa pulis naman is parang arrangement lang naman yung off eh. Pero pag lumabas ka sa bahay and kailangan yung serbisyo mo, you are on duty. And yung ginawa niya is in-invite siya ng kaibigan niya na pumunta dun sa lugar, and knowing that area is mayroong proliferation of illegal drugs. So pagkakataon na niyang maka-inject sa lugar at maka-blend para makita yung mga subject niya sa maka-observe on the movement of the suspects of the illegal drugs. Okay, thank you, sir. Miss Karen Badilla of K5 News. Yes, ma'am. Hindi namin pwedeng i-disclose po kasi yung mga locations ng mga under monitoring natin. But we see to it na bago makarating sa pumuluyo yan o sa mga magiging victim natin ng illegal drugs, ay we see to it na mahuli natin siya. Actually, during my stay as the provincial director, pagbibilangin natin, mayroon na tayong 3 barangay captain arrested, mayroong isang SK chairman, at mayroong 3 barangay kagawad, nadagdag pa itong isa. And we have still mga elected officials na under monitoring. And yung sinabi niyo, ma'am, na may warehouse, we will subject for that for validation. And we see to it na lahat naman ng na-aresto natin ay nakukuhanan ng information kung saan yung sources nila sa illegal drugs. So, lahat ng pag nahuli yung isang high-value individuals, mayroong corresponding pagtatanong tayo dyan, saan ba yung source niya, at sino ba yung mga parokyanan niya, at sino ba yung mga pinagkukuhanan niya ng illegal drugs. Sir, yung figures na na-mention mo for 2026. Yes, ma'am. Okay, thank you, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Airphone, yes. Good morning, sir. Paul Tarosa, sir, sa Radyo Pilipinas. Yes, sir. Sir, in line sa tanong ni Miss Karen, may more or less 6 na yung nahuli nating mga barangay officials dito sa probinsya ng Iloilo. Gaano pa karami, sir, yung minomonitor natin? Hindi naman karamihan, But sabi ko nga, aside from those arrested, mayroon pa tayong mga ilang-ilan dyan na minomonitor na elected officials. Mga estimate, sir, mga gano'ng karami pa? Wala naman, single figure pa lang. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Miss Jill Caceres of Kasanag Broadcast Station. Good morning, TV. Sir, in relation sa bypass operation wherein isang barangay kagawad ang naaresto sa Lambunaw, and considering, sir, previous months may mga nahuli din ng mga barangay officials, ano po yung assessment natin dito? Wala po ba tayo, sir, na monitor na malaking tao behind sa pag-engage ng mga barangay officials sa illegal drugs, sir? So far, as of this moment, wala naman tayong nakikitang malaking personality behind. Actually, itong mga nahuli naman natin is, ito tayo talaga tulak na to na their sources is majority coming from Metro Manila. And it was transported by Roro, Katiklan, papasok dito sa areas natin. Seldom na mayroong mga supplies coming from Cebu and Negros Occidental. But sabi ko nga, majority of the arrested high-value individuals, the source of illegal drugs is
and Metro Manila. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Miss Danessa. Good morning po, PD. In relation pa rin po sa illegal drugs, especially sa pag-apprehend or pagka-aresto ng ating mga barangay officials, gaano po ka-challenging ito sa ating IPPO, especially na nagko-coordinate din tayo sa mga barangay officials natin during our anti-drug operations? Yes, yun, on the part, nakakalungkot talaga yun, yung supposedly, the barangay officials being the chairman of the BADA and the front runner of illegal drugs in their respective barangays. But gusto lang natin ipakita sa IPPO na walang sinisino yung kapulisan natin when it comes to the implementation of illegal drugs. Maging sino ka man yan, pagka you are engaged in illegal drugs, puhuliin ka namin. PD, with the mentioned numbers po ng naaresto natin na barangay officials, do we see this as an alarming issue na sa barangay level na or sa community natin? Figuratively, no, kung alam naman natin na Iloilo province is composed of 5 districts and composed of 42 municipalities in one city. At mayroon tayong total na 1,721 barangays. So kung tatlo, i-percentage natin doon sa 1,700 barangays, wala pa naman sa 1%. So, but hindi namin pinagpapawa ng balahala ito. That's why yung coordination namin palagi, binubroot out ko palagi yan sa Provincial Peace and Order Council para sa kanaman ng ating mahal na governor. At the same time, yung presence ni DILG during our meeting. At palagi kami nag-uusap dyan, anong gagawin natin dito sa mga elected officials. Baka pwede naman natin silang filean ng administrative. Nakikipag-coordinate tayo kay DILG. And the DILG is also doing their part para ma-prevent natin itong mga barangay officials from engaging in illegal drugs. At as of this time, isa na lang po yung Boracay na estansya na lamang po yung natitira na hindi pa drug cleared dito sa province of Iloilo. Do we plan to suggest sa PDEA natin to review the guidelines and to assess yung mga drug cleared barangays natin once again? Actually, palagi naman tayong nag-uusap, nagkikipag-collaborate sa PDEA, no? And actually, pumunta na kami dyan together with PDEA. Binabaan na namin yung isa-isang barangay na yan together with the mayor being the chairman of the Municipal Anti-Drug Abuse Council. And we are meron na kaming strategy dyan to declare that barangay cleared from illegal drugs. Thank you, Thank you very much, ma'am. Miss March. Sir, sa campaign natin sa illegal drugs, kamusta yung K9 training natin, sir? And kailan na ito, sir, magagamit ng IPPO para na hindi na pumasok yung malalaking drugs sa province? Yes, ma'am, no? Actually, yung training natin ng K9 Narcotics Detection Dogs and K9 Handlers course started last January 15, no, 2026. And they will schedule to graduate itong aso at saka yung handler this in-schedule namin itong first week of July. So we are very happy na itong programa na ito is funded by the provincial government, headed by Governor Arthur Tutu Defensor Jr. And sabi niya, I'm very much happy on the accomplishment of Iloilo Police Provincial Office when it comes to the seizure and arrest of high-value individuals. Pero sabi niya, Mr. Alcian, I am more happy kung wala nang nahuhuli ang IPPO because we prevented the entry of illegal drugs here in Iloilo Province. And one way of preventing the entry of illegal drugs in Iloilo Province is palakasin natin yung entry of illegal drugs, particularly our ports, seaports, airports, and the identified routes of illegal drugs. Nabatian si Colonel Bayani Razalan ng Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. So, ginakilipay ni Governor Toto Defensor ang dalagko nga accomplishments. Pero mas maayo pagid kung mapunggan ang pagsulod. Kag nadumduman gid naton ini no sa New Year's call sang IPPO kay Governor Toto Defensor nga nagpahayag siya nga buuan sa suporta ang kapulisan para nga mapunggan ang pagsulod sang illegal nga droga. Mas maayo pagit kaysa sa nakalabot na diri sa aton kag amo na pagpanakop. Actually wala sang problema sa parts ng PNP kay sa tutuod lang dapat ang ibang nga ahensya sang gobyerno magbulig man. Ano ang inyong kontribusyon
dapat kung tani may ano man kamo no, may explain man kamo sa aton nga mga tagpalamati ano ang contribution sang inyo ahensya. Kaysa nakita naton kalabanan sa operasyon PNP led. How about ang iban nga mga nga mga government agencies? ...50 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Pila naman ka-updates no from Brigadier General Randolph Tuanyo, ipabati nato no sa aton nga mga tagpalamati kag naistoryahan man ang sige hapon no campaign against illegal drugs kag ang pag-respond sang PNP no, partikular ang Police Regional Office 6 sa sining natabo dra sa bahin sang Mindanao nga may linog kaina no nga nag-uyog magnitude 7 something tong daan mga kabyanan, makusog-kusog do. So ari no pabati naton sa inyo Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa Director of the TRO6 sa province of Iloilo po kasi isa na lang po yung hindi drug cleared na barangay. Po kasi ang School of Thought pagdating po sa paghuli na o usapin ng anti-illegal drugs operation. Una, kung ang isang bayan ay hindi drug cleared o drug free, hindi nakangahulugan na sila ay magiging drug free forever. Ito po ay may kasalukuyang panuntunan na ito po ay every 6 months, ito po ay dapat i-revalidate ngayon. Ngayon, sa nakikita po natin na patuloy na pagtaas ng accomplishment sa ating mga tauhan, makikita po natin yung direksyon na pinupuntahan po natin. Sinasabi nga po natin dahil ba maraming drug cases dito sa PRO6. Hindi po. Ito po ay dahil po sa sipag ng ating mga kapulisan dito sa PRO6. Sinasabi ko nga po, these are police-initiated operations na kundi po magtatrabaho ang PNP dito sa PRO6. Eh wala po tayong datos o istorya na pag-uusapan po. Meaning kaya tayo marami na uhuli dahil nag-double, triple effort po yung ating mga PNP personnel dito para po masabata yung ating illegal drugs conditions po dito sa Region 6 po. Thank you, ma'am. Miss Pernaleno. Good morning. I'm Pearl of the Philippine News Agency. Sir, can you give us an update, sir, dun sa revitalized police sa barangay? Kasi meron naman ito ng training. And maybe ano yung accomplishment ng previous natin ng mga batch? Apo, sila po ay bagong graduate. Kung mapapansin po natin itong RPSB natin, ay usually nag-concentrate sila doon sa health and wellness. Ito po yung medical, dental, kasali na dyan yung community affairs infrastructure. Ito po yung tumutulong. Pero dahil po hindi ko pa sila officially na may-meet, bibigyan po natin sila ng bagong direksyon sa darating po ng mga panahon. Meanwhile, pagpapatuloy lang po nila yung kanilang mga gawain, halimbawa po, yung doon sa sinasabi natin na health and wellness issue, pagpapatuloy lang po nila. Pero sinasabi ko nga po, ang number one kasi na role po nila is one, public safety, law enforcement, ISO, tsaka disaster response. Katulad po nangyari ngayon, halimbawa, sa Region 12, nagkaroon po ng isang earthquake o lindol. Ito po ay automatic na itatapo natin yung ating RPSB, kaugnay po nito. Magkagayaman, sinasabi ko nga po, bibigyan natin sila ng panibagong directions na kanilang functions and duties sa mga darating po na panahon. Ano ba yung mga in-anticipate natin posible na magiging new direction po nila, sir? At sinasabi nga po nila, ito po yung GIDAS, yung Geographically Isolated or Disadvantaged Areas. Ito po yung mga malalayo. Titignan po natin yung proper deployment po nila. Baka mamaya po, masyadong halimbawa yung kanilang numero sa isang lugar, masyadong marami at hindi naman kinakailangan. At mas kailangan sila, halimbawa, ng mga PPS po natin, mga kailangan ng mga support. Alam naman po natin na na-support role yung ating po RPSB sa kanilang law enforcement operations. Halimbawa, may mangyayari, halimbawa mga raids, isasagawa natin sa mga darating na panahon sa pag-implement natin pag-implement ng search warrants at katulad po ng mga bagay na law enforcement function lalo pa. Sir, yung di ba na-mention mo yung about sa nangyaring earthquake. In case po ba, magpapadala po tayo ng team doon sa Davao to help po in whatever na capacity po natin? Handa naman po ang PRO6 na tumulong sa ating mga karating na region, lalo na po ito ikautosan po ng National Headquarters. Sapagkat inaasahan naman natin, kung sakasakali ito naman na mangyari sa atin na magkaroon ng disaster, inaasahan din naman natin yung National Headquarters at ibang PROs na tulungan din naman po tayo. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Miss Jill? At yan si Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director sa Police Regional Office 6. So,
preparado ang PRO6 sa pagbulig, no? Pagpadala sang personal in kaso nga kinahanglan ang bulig, no? Sa mga kauturan ta dito sa Mindanao. Pero sa nakita naton, sige-sige pa ang rescue operations. Hinapapagwa ang mga kauturan ta nga na-trap dito sa sulod, no? Sa mga dalagko nga edipisyo. Hope and pray lang safe sila, no? Grabe, no? Pila lang ka segundos pero muna, no? Muna kadasig magkalaguba, no? Dira mo makita nga dapat magaligmat kita. Hindi mo ni hindi mo ni ma-predict ang ma-forecast ng may linog like sa bagyo nganti bisan sa semana kahit paano magka-preparar ang aton mga kauturan. Muna nga may earthquake drill kita nga ginapatigayon para nga kung may mga amuni nga mga insidente o kalamidad madasig kita mag duck cover and hold para man sa aton nga safety. 55 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon ang iban pagit ng mga balita patpaton nato sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Inapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Vermor Aventura sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Antes kita magtakop, tamyon ko lang anay sang happy 7th birthday ang akon nga anak, no? Leona Paula Tarosa. 7th birthday. Always remember, palangga kagid namon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.